God is good all the time. Continuation, Part 35. Pagpalit ng bandage at punas at iba pa. That time na ma-hemorrhoid si Mick, ay nagkita na kami sa Pinas. Ang panay tawag na niya sa akin noon, boss si alam ng Pinay na karelasyon ni Mick kungkol sa akin. Ang totoo talaga ang kasabihan na walang usok na makimkim, kahit gaano mo yan kahigpit lalabas at lalabas din yung usok. Then one day habang kausap ako ni Mick over the phone, dinig ng Pinay na yon ang pinag-usapan namin. It's about the visa to come over sa Australia. Yung Pinay na yon ay palagi pumupunta sa bahay nila Mick para mag-change ng bandage sa operation niya bago siya papasok sa war. Then pinatuloy na lang siya ng mga magulang ni Mick, ang Pinay kasi nakasanayan na kasi sila sa kanya. Yon at narinig nga niya ang pinag-usapan namin ni Mick. After namin mag-usap ni Mick, nagulat siya kasi nasa likod pala niya ang Pinay na yon. Nagalit ang Pinay sa kanya, dahil nga may babae naman siya, paano naman daw siya. Isabi ni Mick na di ba sinabi ko sa'yo na if mag-anak yo ipakasalan kita. But wala nangyari. Gusto kasi ni Mick na magkaanak. Umiyak na lang ang babae, kasi nakikita na niya na mawala na siya sa kanya, kasi pinaprocess na ni Mick ang visa ko. Masakit man sabihin at intindihin binigyan naman talaga siya ni Mick ng chance na mabuntis and that's over 2 years yon. Tanggap na niya yon. Then noong magaling na si Mick kumunta siya sa bahay ng babae, para tapusin yung relasyon nila in good way. Noon pa din nagpursige ang babae na magbili sila ng bahay na nakapangalan sa kanila both. Ayaw ni Mick kasi nakikita din niya na hindi siya ang right girl sa kanya. Ginagawa nito ng babae, para itali si Mick sa kanya and who knows. Ano pa plan ng babae sa kanya? But hindi kumagat si Mick kasi he don't need those proposal niya sa kanya. Kaya yon, din balik sa hospital, sa dad ni Mick. 7 months na pala siya sa hospital. Isa siya sa pinakamatagal na pasyente na nagstay sa hospital bali 2 lang daw ang umabot ng gnoon katagal sa pagkakaalam ni Mick. Yung isa ay pinsan ng dad ni Mick and doktor ang isa sa anak niya malakas influence sa hospital pati yung dad ni Mick. Malakas ang appeal ni Mick sa mga doctors and nurses na kukuha niya mga kagandahang loob nila panay sabi ni Mick na kailangan na ma-meet ni dad ako. So kaya yon why sila ng wait till one day nagbago ihip ng hangin Casey, hindi pa din ako dumating. Yung ibang pasyente na naka-admit sa hospital ay malayo abutin ng 1 month. But ang dad ni Mick ay 7 months. Ang laki ng binayaran ng health insurance sa dad ni Mick. Kau na lang mag-calculate how much yon for 7 months, it's unbelievable talaga. Then one day na nag-decide si Mick na kuhanin ako, and para maipush niya ang embassy to give me the fiance visa. So Mick decide to go ahead but hindi natuloy yon. Target sana ni Mick na dito ako magpasko sa Australia with his parents. But hindi natuloy yon kasi nakikita ni Mick na counted na yung number of days ni dad sa mundong ito. Then he died on January 2004. After that mga around Valentine's Day pumunta na si Mick sa Pinas and nag-celebrate siya with me at Valentine's Day 2004. 2 weeks lang yung stay ni Mick sa Pinas. Abangan ang susunod na kabanata.